Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga mahihinang nilalang. Opo mga kapatid sa Islam, ang tinutukoy dito na mahihinang nilalang, ito po ay mga tao. Tayo po. Kasi nga, ang tao ay kailangan umamin na siya ay mahina, lalo na sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At likas talaga yan sa tao na tayo ay mga mahihinang nilalang. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya talaga, itong pagbabalita ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mga mahihinang mga nilalang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay sa paksang ito, sabi niya, gugustuhin ng Allah na pagagaanin ito hinggil sa inyo at nilikha ang tao na mahihina. Kaya dito mga kapatid sa Islam, nakakuha po tayo ng aral, nagkaroon po tayo ng tamang gabay na nagpapakilala ang tao na isang mahinang nilalang. Kaya kasi nga saklaw tayo ng oras, saklaw tayo ng lugar, saklaw tayo ng kultura, at saklaw rin tayo ng mga kondisyonis. At hindi talaga makakatakas ang tao dyan. Hindi makakatakas kahit anong gawin niya. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga ilagay natin sa ating mga isip ng tao ay mahinang nilalang. Hindi siya dapat magmalaki. Hindi siya dapat magyabang. Kasi nga ang tao mula pa lang sa pagkalikha niya mga kapatid, ay mahinang nilalang na siya talaga. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah da'fa wa shaybatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi niya, siya ang yaong lumikha sa inyo. Sabi niya, mula sa kahinaan at pagkasunod ay ginawa niya pagkatapos ng kahinaan ng kalakasan. At pagkasunod ay ginawa matapos ng kalakasan ng kahinaan at katandaan. Lumilikha siya ng anumang kanyang nanaisin at siya ang maalam na may kakayahan. Kaya dito sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, nagkaroon talaga tayo ng kaalaman na huwag kang magmalaki, lalo na kung inutusan ka na magsamba sa Kanya nag-iisa. Kasi nga ang karamihan sa mga tao sa panahon natin, lalo na palapit na ang December, doon na po nagpapakita nila na ang Diyos meron siyang katulad natin. Na pinanganak ang Diyos, naging tao, nagkaroon ng likas na pagiging tao, ang Diyos tao na, Diyos pa, o ano pang mga pinagsasabi nila dyan mga kapatid. Hindi dapat i-ano mo yan, iba ang lugar mo, iba rin ang lugar ng Diyos. Na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahina. Ang Diyos hindi mahina. Wala siyang katulad. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, lam yakun lahu kufuwan ahad. At wala siyang katapat. Tignan sa word kufuwan, wala siyang katapat. Kasi iba sinalin dito na wala siyang katulad. Pero sa totoo lang, wala talagang katapat. Yun ang tamang salin doon, katapat. Walang katapat si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya, yun, kapag ang tao mahina, tapos isabihin mong Diyos mahina rin, laking kalapastangan yan sa Diyos. Malaking insulto yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Diyos mga kapatid, nagbibigay sa atin ng mga batas. Nagtuturo sa atin ng mga gabay
Doon tinuturuan tayo ng mga kapamaraanan para maligtas. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y mga may hinang nilalang. Kaya ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya pong magaan ang mga batas. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ang batas na yan ang magdadala sa atin sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na magdadala sa atin patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakahina ng mga tao. At kaya sabi niya, Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ngayon ay ipinagaan ng Allah hinggil sa inyo at nalaman niya, nalaman talaga niya na mayroong kahinaan sa inyo. Mahina talaga ang tao, mga kapatid. Mahina sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit pinagaan pa ng Allah, ganun ka maunawain si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po mapagpalang Allah subhanahu wa ta'ala na siya na dapat sambahin. Kaya kahit sa huling yugto ng buhay ng tao, wala talagang nalalaman, mga kapatid. Wala siyang kakayahan. Katulad na lang, kung example, ikaw, magaling ka na, naging engineer ka na, naging doktor ka na. Magaling ka sa sa field mo. Tapos, siyempre gumagawa ka ng mga plano, gumagawa ka ng mga aklat. Hindi mo alam ano ang resulta ng ginawa mo. Kasi nga, darating din na mamatay ka rin. Kaya, ganun ang buhay talaga. Hindi mo saklaw lahat ng bagay. Lalo ng buhay mo. Hindi mo saklaw, nagpapatunay yan na ikaw ay isang mahinang nilalang. Hindi mo hawak lahat. Kahit ang isip mo, kahit ang utak mo. Meron ngang lumaki ang kanyang ugat sa utak. Ano siya? Nagkakaroon na siya ng mahina ng kanyang pag-iisip. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang katawan mo. Lalo ng utak. Kaya ito pa, patunay din ng tao napakamahinang nilalang kapag dumarating sa kanyang problema. Anong nangyari sa kanya? Nagiging desperado. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu syarru kana yausa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at kapag pinagkalooban namin ang tao ay tumatalikod at umiiwas sa kanyang taligiran. At kapag nasalingan ng masama, ay naging desperado. Tingnan nyo, subhanallah, ganun kahinang tao, mga kapatid. Kung wala kang pananampalataya, kung hindi ka nag-iisip ng kabilang buhay, ganun ang mangyari sa iyo, desperado. Kaya alhamdulillah, pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na meron tayong pananampalataya. Na tinuruan tayo ng tamang landas, na dapat magtiis tayo sa mga problemang darating. Kaya ito pa, ang tao, mga kapatid, napakahina rin sa harap ng pagnanasa. Kaya kung kaunti lang makakaligtas, lalo na sa mga masasamang pagnanasa, kasi itong nakakatakot. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu ay yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gugustuhin ng Allah na tatanggapin ang pagbabalik loob sa inyo, at gugustuhin ng mga yaong sumusunod sa mga pagnanasa na malilihis rin kayo ng matinding pagkalihis. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay ni si Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya na magbalik loob tayo sa nagtataglay po tayo ng kahinaan, mga kapatid. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala alam niya, kaya binuksan niya po ang pintuan ng pagbabalik loob, ng tauba. Magbalik loob ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang alam ng Allah, kasi mahinang tao eh. Kaya tignan nyo dito sa sinabi ng Allah, maraming mga factors na mayroong mga tao kung saan gusto niya
lilihis ka, ha? Kung saan pagustuhin ng mga yaong merong pag sumusunod sa ng pagnanasa, na malilihis rin kayo ng matinding pagkalihis. Kung gusto nila, pabayaan niyo sila. Kasi nga sa araw ng paghukom, kanya-kanya tayo doon. Kaya kung mahina sila ay nagmas magpapahina. Tayo mahina na nga, sila mas nagpapahina. Kasalanan nila yun. Ha? Alam naman natin, kapag sinunod mo ang pagnanasa, ay talagang malilinlang ka. Ha? Pupunta ka talaga sa impyerno. Tayo, mahina na tayo sa pagnanasa, pero kumakapit tayo. Ha? Pilit nating tinitindigan ang Islam. Minamahal natin si Allah. Gusto natin malugod si Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nagiging mapanatag ang ating mga sarili sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, kahit mahinang nila lang tayo, hindi natin ginagaya ang mga mapagtakwil. Kasi sila nagpapakahina. Auzubillah. Kaya alhamdulillah, kahit papaano mga kapatid, tayo, mga Muslim tayo, gusto natin na malugod lagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mahina tayo. Kaya ang mga tignan nyo sa panahon natin mga kapatid, kalat na kalat ang pagiging kawalan ng hustisya sa paligid. Ganon na ganon kahina ang mga tao, mga kapatid. Gusto lamang sila sa kanilang lipunan. Kung wala lang tayong pananampalataya, magaya talaga natin sila. Maging magulang po tayo, maging mapang-api po tayo. Kasi walang pananampalataya. Alhamdulillah, pasalamat tayo, tinuruan tayo ng aklat, tinuruan tayo ng propeta, tinuruan tayo ng patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging masigasig po tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi po tayo kasali sa mga tao na yun. Tapos ang tao, mga kapatid, alam naman natin, puno ng kakulangan ang mga sangkatauhan, puno ng kapintasan, puno ng sa lahat ng aspeto, mga kapatid, mahina po tayo talaga. Kaya sa mga pinikula, mga kapatid, gusto nila gagawa ng perfect na tao. Subahan lang, pinag-aralan nila mga genes. Gusto nila maging perfecto ang tao. Gusto nila tanggalan ng emosyon ng tao. Itong napakasakit. Gusto nila tanggalin ng emosyon kasi gusto nila mga fearless, walang takot. Gusto nila walang emosyon, hindi umiiyak, hindi nangihina. Perfect soldier, kung ano pa sa mga pinikula pa. Kaya tayo, tanggap natin yan na tayo mga mahina. Hindi natin kayang natin, mga kapatid. Ganun ang tao talaga. Huwag natin pilitin kasi nga binuksan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag. Para ipakita sa atin siya ang Tawwabur Rahim. Ibig sabihin, siya ay tumatanggap ng pagbabalik loob, na siya po ang mapagpatawad. Kaya pinagaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga batas sa Islam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu adabun alim. Sinabi ng Allah, iyon ang pagpapagaan mula sa iyong Panginoon at pagkahabag. Kaya ang sino mang lumalabag matapos ng iyon, kung gayon, mapasa kanya ang mahapding kaparusahan. Allahu Akbar. Kaya ganun si Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal na mahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya po tayong maligaw. Gusto niya ay maano tayo sa tamang landas. Gusto niya hindi tayo maliligaw. Kaya mga kapatid, Islam, ito yung pinagbigyan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na hindi po tayo mapunta sa pagkalihis. Kaya mayroong isang hadith dito, napakagandang hadith na ito, na patunay talaga na pinapatawad tayo kapag nagbabalik loob. Sabi ng hadith, an Anasin qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Sinabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Anas radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala.
At ang pinakamailam na sa nagkakasala ay ang nagbabalik loob. Isinalaysay ni Imadja at ginawang Hasan ni Albani. Kaya napasalamat tayo mga kapatid, mga Muslim tayo. Napakadali pala ng kapatawaran sa atin. Hindi natin kailangan ipako mo pa si Kristo para itubusin ang ating mga kasalanan. Subhanallah. Kung totoo yun, Diyos, totoo, gagawin mong alay, auzubillah. Laking talaga kung iisipin mo, gagawin mong alay ang Diyos para matubos ka lang sa kasalanan. Sa atin, alhamdulillah. Sabihin mo, Ya Allah, patawarin mo ako, nagsusumamo ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, dumadaloy talaga ang luha mo, sobrang pagsisisi mo sa iyong mga kasalanan. Inshallah, ganun ang dapat. At yun pang naging rasyonal na yun ang tama talaga na itinuro sa relihiyon natin mga kapatid. Kapag ikaw nadapa sa putikan, hindi doon ka na lang sa putikan, bagkus tumayo ka at humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At magandang balita, kasi nga papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ganun mga kapatid. Kaya kung nag-iisip ka talaga, kahit mahina po tayo, mga mahinang nilalang po tayo, Allahu Akbar, meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa na makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At meron pang isang hadith dito mga kapatid na nagpapatunay talaga. Dito sa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallam, al-walladhi nafsi biyadi, law alam tudnibu ladhaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibun wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa man sa yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, kung hindi kayo nagkakasala ay talagang alisin kayo ng Allah at magpapadala siya ng isang mamayan na nagkakasala at saka humihingi kay Allah ng kapatawaran at saka sila'y kanyang papatawarin. Isinalaysay ni Muslim. Kaya ito mga kapatid sa Islam, ito isa sa pinakamatinding hadith po ito mga kapatid. Kasi nga, nagpapatunay dito na alam talaga ng Allah na tayo'y nagkakasala at ipinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay Al-Ghafur, siya po ang mapagpatawad. Kasi nga kung hindi man tayo nagkakasala, auzubillah, anong purpose ng mapagpatawad si Allah kung wala naman siyang papatawarin? Di ba? Kaya alhamdulillah, alam ng Allah ang kanyang nilikha. Mga nilikha niya ay napakamahihinang nilalang. Kapag madali silang matukso, madali silang nagkakasala. Kaya ang tao mga kapatid, sa totoo lang, lumalakas yan, lumalakas ang kanyang loob, lumalakas ang kanyang sarili kapag meron siyang mga kasamahan. Tandaan nyo yan, ang tao kung nag-iisa lang yan, hindi yan siya malakas. Kailangan niya ng mga kaibigan, kailangan niya ng pamilya, kailangan niya ng mga anak, kailangan niya ng mga kamag-anak para siya'y lumakas. Kahit po sa isang company, kung isang boss lang nandyan, hindi naman niya uunlad ang company, kailangan niya ng mga trabahante, kailangan ng mga supervisor, kailangan ng CEO, o ano pa dyan mga nasa posisyon, para lalong tumatag, lalong lumakas ang company. Kaya gano'n na gano'n ang sistema sa panahon natin mga kapatid. Kaya kung ikaw nag-iisa tapos ikaw napakayabang mo pa, nagmamalaki ka pa sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang naligaw ka ng landas. Hindi ka sa tamang patnubay. Allahu Akbar. At tandaan nyo mga kapatid, ang tao, zalimu li nafsihi, mapang-api sa kanyang sarili. Inalok nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga, katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, sabi niya, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, faabayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, inalok namin ang tiwala sa mga kalangitan at lupa at mga kabundukan, at saka tinanggihan ng mga ito na dadalhin ito, at nangamba rin sila mula roon, at dinala naman ito ng tao.
tunay na siya ay naging mapang-aping, mapagmaang-maangan. Tingnan nyo, ganun ang description ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao ay naging mapang-api at mapagmaang-maangan. Kasi nga, totoo naman At alam niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong gawin ng tao, mga kapatid, puno talaga tayo ng kapintasan, puno tayo ng kakulangan. Kaya binuksan niya, o sinabi ko sa inyo, na nahabag lang si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya ang tao, sample na lang, tao nagiging matanda, nagiging mahina, naging marupok ang kanyang katawan, naging marupok kanyang mga buto. Naging ulyanin na siya. Kasi nga ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo talaga hawak ang buhay mo. Kaya dito, dapat gumawa ka na ng mabubuti. Maging mahina ka na. Maging mahina ka na, pero bumabalik loob ka kay Allah. Allahu Akbar. Itong gusto ng Allah sa atin. Napakaganda nga ito sa atin. Para magkaroon tayo ng kamalayan, mga kapatid, na pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay dito sa mundo. Na mayroon mas mainam na buhay doon sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay yun, wala ka ng kamatayan yun. Kaya nagkakaroon tayo ng idea, mga kapatid, bakit tayo ay mga mahihinang nilalang dito sa mundo. At saka pagpapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan na tayo ay mga mahihinang nilalang. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan. Kaya nagpapadala siya ng mga sakit, nagpapadala siya ng mga kalungkutan, nagpapadala siya ng mga iba't ibang uri na nagpapahina ng ating mga loob, na pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo'y nangangailangan ng malakas, na kinakapitan natin yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga tayo'y mga mahihinang nilalang. Allahu Akbar. Kaya ang tao, mga kapatid, kung iisipin mo lang, ang tao napakamahinang nilalang. Bakit? Kasi nga, nangangailangan po siya ng maraming mga bagay. Gusto niya maraming mga kasamahan para itutulak siya sa pagkilos, sa pagtrabaho, sa pagsusikap, pagsumikap sa mga bagay-bagay. Ganun ang tao, mga kapatid. Kapag siya lang mag-isa, ay tinatamad yan. Nababagot o ano pa dyan. Kasi nga mahina tayo kapag tayo nag-iisa lamang. Kaya yun napatunay yun, mga kapatid. Tapos, ito pa, mga kapatid, na tayo, sabi ko sa inyo kanina, kailangan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang magmalaki. Kapag ikaw ay nasa kasaganahan ka, kapag ikaw yumaman ka na, huwag mo sabihin, hindi mo kailangan ng Diyos. Ayaw mo na magsala, ayaw mo na magpasting, ayaw mo na magkawanggawa, o ano pa dyan. Sabihin po na, ang church, para lang yan sa'yo. Sa akin, iba na naman. So, Udubil, anong pag-iisip yun? Parang binubukod niya, parang siya feeling, na siya, ligtas na siya, Udubil. Kaya, tapos, itandaan niyo, mga kapatid, ang tao, limitado lang kanyang pananaw sa buhay. Hindi mo lahat saklaw. Kasi nga, si Allah lang yan ang nakakasaklaw ng lahat ng bagay. Katulad ng sinabi ng Allah, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Sinabi ng Allah, walang makakaabot sa kanya ng mga paningin habang kanyang naabutan ang mga paningin, at siya ang mabait, ang nakakabatid. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Ganun, mga kapatid. Si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo i-compare ang sarili mo kay Allah. Kaya napaka-imposible talaga ang Diyos naging tao. Tapos ang tao, mga kapatid, sa totoo lang, hindi niya alam, hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya alam anong kinabukasan niya, anong mangyayari sa kanya. Walang alam yan. Ibig sabihin, yun nga, mahina ang tao. Kaya, aminin mo yan, kapatid, sa iyong sarili. Kasi kung hindi mo inaamin yan, talagang, anong nangyari sa'yo? Tao ka, tapos hindi mo alam yan. Kaya ang iba, piling talaga, perfecto, subhanallah. Nagiging mayabang, nagiging hambog, o ano pa dyan ang kanilang nangyari sa buhay niya. Kaya
Sana ilayo sana tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pa mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang turo sa atin ng Islam, na ang tao, sinabihan talaga ang tao ay nagbabagot sa mga gawain kung saan tumatagal siya. Kaya inutusan tayo ng Islam na gumawa ng mga bagay kahit kakaunti, basta pinapatuloy lang. Katulad sa hadith dito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, magtatalaga kayo mula sa mga gawain ayon sa inyong makakayanan. Kaya si Allah ay hindi talaga nagsasawa hanggang sa kayo'y magsasawa. Hello, tingnan niyo, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala nagsasawa, tayo nagsasawa. At katiyakan, ang pinakamamahal na gawain sa Allah ay ang pinapatuloy kahit pa ito'y kakaunti. Allahu Akbar, kakaunti tuwing gumagawa siya ng gawain noon sa kanya itong yung tinitindigan, isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya Allahu Akbar mga kapatid, ito ang pinakamagandang aral sa atin sa Islam. Kapag ikaw gagawa ng mabuti, mga obligasyon kasi kailangan natin gawin yun Mga mabubuti, example, mga sunnah, o ano pa dyan, kahit kakaunti lang yan, basta pinapatuloy yun ang pinaka-advisable sa lahat. Yun ang katuruan, yun ang pinakamagandang gawin bilang isang manampalataya. Allahu Akbar. At ito pa mga kapatid, ang tao, sabi ko sa inyo, mahina kasi nga, laging nag-aapura. Gusto niya sura-sura, gusto niya mabilisan, auzubillah. Katulad dito sa sinabi ng Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Sinabi ng Allah, at nananalangin ang tao ng kasamaan katulad ng pananalangin niya sa kabutihan, at ang tao ay laging nagmamadali. Subhanallah, ang tao ay laging nagmamadali. Naging mapag-apura. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, dito sa sinabi ng Allah, naging mapag-apura, laging nagmamadali. Ang kanyang ginagawa, magduayan siya, parang ang mga masasama, ginawa niyang parang mga mabubuti. Kaya mali po yan kapatid, na gagawin ng isang tao ang ganitong mga gawain. Kaya mga pag-aapura yan, isa sa mga pakita yan na mahihinang nilalang talaga tayo. Hindi tayo nagtitiis, hindi natin iniisip ang mas mainam. Kaya alhamdulillah, Muslim po tayo. Sumunod ka na lang sa gabay. Paghawakan mo na lang ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para hindi ka maliligaw. At ang tao mga kapatid, ito pa isa sa mga kahinaan ng tao mga kapatid, hindi nagpapatalo kahit nasa mali na po siya. At tulad ng sinabi ng Allah, walaqad sarafna fi hadal Qur'ani linnasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Nga sinabi ng Allah, at tiyak na iniiba-iba namin sa loob ng Qur'an na ito para sa mga tao mula sa bawat kasabihan, at ang mga tao ay naging mas maraming pakikipagtalo sa mga bagay-bagay. Kaya dito, iyon ang sinabi ng Allah. Mahilig ang tao sa pakipagtalo kasi hindi niya tinatanggap ang katotohanan. Yun, patunay yun na mahinang nilalang tayo. Kasi nga, alam mo totoo na yun tapos hindi mo tinatanggap. Kaya sa atin, hindi yan ini-encourage ang ganitong mga pag-uugali. Tinuturuan lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao ay napakamahinang nilalang. Kaya kapag nasa tama na, tanggapin mong tama, huwag ka manang makipagtalo. Kaya sa Islam, kapag inutusan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo mula sa Quran at inutos ng mahal nating propeta Muhammad sallam, huwag ka nang makipagdebate dyan. Kung lalo kang nagsumusuko sa mga inuutos sa'yo, lalo kang tumataas ang iyong pananampalataya. Ang iba kasi, magtanong sa sala, bakit 5 lang ang sala? Subhanallah, bakit kayo nagtanong? Dapat sumunod ka na lang kasi nga, yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo tanungin kung bakit
kung paano, hindi yan ini-encourage sa atin. Magtanong ka sa ibang bagay na lang. Ha? Kaya kung ayaw mo tanggapin ang katotohanan, ay talagang maliligaw ka sa tamang landas, kapatid. Tapos ito pang isa sa mga alam niyo mga kapatid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi yan nangailangan ng makasama sa buhay niya o dubil. Ang iba kasi ganun ang ginawa nila sa Diyos eh. Ginawa nila may anak, may pamilya. Tapos siyempre kapag may pamilya, mga anak hanggang dumami ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sa atin hindi ganun. Pero ang tao, siyempre mahinang tao, kailangan niya ng pamilya, kailangan niya makasama, kailangan niya pamilya, kailangan niya kaibigan, o mayroong siyang kausap. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinuruan tayo katulad sinabi ng Allah, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Sinabi ng Allah, manlalalang ng mga kalangitan at kalupaan. Kaya't papaano siya magkakaroon ng lalaking anak habang wala naman siyang naging asawa? At nilikha niya ang lahat ng bagay at siya sa lahat ng bagay ang maalam. Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala siyang anak. Kaya sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.